Alden pa rin ba hanggang sa huli? Si Alden may another pasabog na naman mga kasembreros. Hindi ito na-post natin mga kasembreros kanina, pero ito po ay Instagram story ng isa sa mga production team members ni Alden mga kasembreros. Unahin ko ito, I'll correct myself mga kasembreros. Doon sa previous vlog natin, nag-post na kasi ang Stars on the Floor. Kasi na-mention ko kanina na si Coco Martin at saka si Julia Montes ay magiging part ng Stars on the Floor na episode nila ngayong araw, March 8, 2026 mga kasembreros. Pero nag-post yung ano dito, hindi ko lang alam kasi di ba dapat pagka gano'n na sobrang importante ng kanilang mga guests mga kasembreros. Kasi di ba nung doon sa previous natin na vlog kanina, ay nag-Instagram story si Laysam na teaser niya na si Coco Martin at saka si Julia Montes ay parang maglalavanan, parang lavanan. So, ibig sabihin, parang collab mga kasembreros ba? Teaser ni kanina kung napanood niyo yung vlog natin kanina mga kasembreros. Na akala ko ay magi-guest sina Coco Martin at saka si Julia Montes sa Stars on the Floor ni Alden Richards ngayong episode nila na March 8 mga kasembreros. Pero hindi pala. Ang pinost lang dito ng Stars on the Floor mga kasembreros ay yung mga dito, official na dance duo competitors mga kasembreros. 2 hours ago, pinost ng Stars on the Floor, Dance Universe pa-intense ang kolabanan ng ating mga dance stars. Tapos yun nga, no, mamaya, ako pa yung nag-voice over ng past 1 p.m. alas 3, alauna pasado, alauna ng hapon mga March 8. Tapos dito nga yung yung teaser photo ng Stars on the Floor mga kasmas at hindi nila na-mention dito sina Coco Martin at Julia Montes. So, meron ulit silang parang reshuffle na naman sila mga kasmas. Grabe no? Si Shanti at saka si Sofia na naman na magsasama ng Kaya, si Rocco Nasino at saka si Jeremy na naman na magsasama, Jasmine, okay. So si Jasmine Curtis Smith at saka si Denise ng Kalista, si Sugar Mercado at saka si Joker, si Paul Salas naman at saka si Jao ng Alamat ang magsasama. So todo reshuffle ang kanilang mga tandems mga kasembreros. So abangan natin ito. So ang iniisip ko dito, kasi di ba na-mention ko kanina na guest na Coco Martin at Julia Montes sa teaser na photo na post ni Laysam. Ang iniisip ko dito, baka pelikula or project ang gagawin ni na Alden at saka ni Coco Martin at Julia Montes mga kasembreros. Or nanonood lang talaga si Laysam ng dito ng bagong serye ni na Julia Montes at Coco Martin. Parang nga ba yun? Si Gabo? Parang ganun mga kasusunod. Kasi diba matatapos na yung Batang Quiapo. So ang ipapalit yata nila ay yun. Parang so. Pero hindi ganun si Laysam. Hindi yan magpo-post ng something na parang pinapanood lang niya or something mga kasusunod. Pero aabangan natin yung mga susunod na pasabog dito mga kasombrero. So inaabangan ko rin ito kung ano ang magiging takbo ng kanilang plano. Tapos yun, bagong pasabog ni Alden kahapon ito, post ni Ann Colsey. Dito ay si Mama Ten, tapos yung dalawang tao dito or personnel na hindi ko kilala mga kasper. Si Mama Ten, recognize ko dito. So ang post ng isang admin kahapon ay walang pahinga, no? Si Alden kasi may another pasabog na naman si CEO mga kasombreros. So abangan din natin kung ano ito. Walang brand, walang title na na-mention dito mga kasombreros sa post ni Ann Colsey sa kanyang Instagram kahapon. So na-screenshotan ito ng admin. 9 minutes ago lang siya mga bagong-bago. Si Mama Ten dito ay parang meron siyang parang pinipirmahan or parang kumakain sila na something like that. Nagmi-meeting siguro mga kasombreros ng gagawin nila sa project na ito. So it's either nagluluto sila or something, nagpapack ng lunch or pagkain. Kasi ang caption lang pala dito is it's a working weekend. So yun ang nakalagay niya dito mga kasombreros. So pwede rin naman na baka business ni Mama Ten sa kanyang
yung matatamis, no? Parang yun yung kanyang mga binabenta, mga kasembreros eh. Si Mama Ten na sariling business. Tapos si Kath naman, ayan, ispatan din siya doon sa, actually kahapon pa ito eh, no? Late ko lang na ano kasi marami tayong masyadong items, mga kasembreros, which I'm thankful about. Ito ay pictures ni Ma'am Catherine na pinagtabi-tabi, naka-brown siya dito. So part ito ng kanyang Someone Someday na shoot, mga kasembreros. So talagang busy no ang dalawa, mga kasembreros and mga Cathinatics. So yun, parang inaayusan dito si Ma'am Catherine and so mga kasembreros. Tapos ito sobrang kulit ito, mga kasembreros. Si Luis Manzano at saka si Negi ay parang tinanong dito ni Luis si Negi kung kunwari daw matatanggal na si Luis Manzano as host, mga kasos. Parang tinanong dito si Negi kung sino yung gusto niyang maging ka-co-host or makakasama sa show bilang kanyang kasamang host, mga kasembreros. So ang napili niya dito ay si Catherine Bernardo, mga kasembreros. So tapos ginawa niyang ginawang laro. Ginawa niyang joke ito, mga kasembreros, kasi sabi niya para ma-determine din ng tao na kung sino ang mas maganda or sino talaga si Catherine. Sabing ganun, mga kasembreros. Pero ang unang choice niya dito si Gas Abilgas. Tapos syempre komedyante sila ay patawa, mga kasembreros. So yun po, no. Mamaya try kong i-play ito. Kung hindi ako copyright, mga kasembreros, yun po, no, ipi-play ko ito kasi sobrang laugh trip. Sobrang laugh trip ng dalawang ito, as usual, kasi ang dalawang ito ay mga komedyante, mga kasembreros. Tapos major item tayo, no. Kath din pa rin ba sa huli? Natutuwa ako kasi marami pa rin, no, ang naniniwala talaga, mga kasembreros, sa tambalang Kath din, no. Maging ako ay hindi ako nawawalan ng pag-asa, no. Kagaya ng sasabi ko, hanggat walang umaamin ay maniniwala pa rin ako. Well, of course, meron ng mga thoughts, may 50-50 tayo minsan na ito nga spotted silang kuno, mga kasembreros. Nandun din yung paniniwala ko na parang ang talino ni Ma'am Catherine para pumatol sa isang red flag na politiko na may 3 girlfriends na, tapos wala nakatuluyan. Tapos dinidate lang siya kung saan. Hindi ba dapat kung politiko ka or politician ay doon mo siya dadalhin sa iyong nasasakupan? So parang ganoon ba? So nandun yung mga thoughts na naglalaro-laro sa ating minds, mga kasembreros, lalo pat finalo ni Ma'am Catherine si Mayor Mark Alcala, although it's not the basis naman na dito na kayo na porque finalo lang sa Instagram, mga kasembreros. So yun, parang hindi niya basihan, pero malaking impact at malaking bagay kasi lalo at maraming mamata ang nakabantay, mga kasembreros, about galaw niya phenomenal box office cinema Queen. So marami kasi ang nagpo-post or nag-post kagabi na nakita ko, mga kasembreros, kagaya ni Team Paangat, no, Maven Vlog, mga kasembreros, no. Gusto niyo bang ikasal na sila? Grabe daming likes, 743 likes, mga kasembreros. Yes or no, gusto niyo ba sila ikasal? Tapos picture ng Kath din na kinasal nga, mga kasembreros, dun sa Hello Love Again. So syempre ang daming nag-yes, mga kasembreros. Tapos meron din dito 6 hours ago, MLS TV, Catherine and Alden, Kath din, mga kasembreros. Tapos ang daming likes na yung 172. Tapos picture, close-up pictures or mukha ng Kath din, mga kasembreros, na kung saan ay sa comment section ang dami pa rin naniniwala. Sabi ni Virginia Pahayag, precious couple, Kath din, missed you. Si Navises Roseline, sabi niya, Kath din forever, heart, 100%, 4 na beses, tapos 4 din na heart, 8 hearts lahat. Sabi nilang pati heart. Sabi ni Erna Palacio, Kath din forever. Erlinda Laraga, perfect, perfect na nga kayo, mabait, Kath din forever, love you so much, nandito lang kami, walang iwanan, 100%. Nakaka-touch naman. Sabi ni Redention del Rosario, bagay talaga sila, maganda at gwapo. Rodora Solomon, Kath din ever kami. Sabi naman ni Shailene Rayman, kayo talaga bagay.
Sabi naman ni Tita Dequito, ganda at pogi ni Alden. Sabi ni Reza Guerrero, so pretty ni Kath, no? Sabi ni Rowena Francisco, ito ang bagay eh. Sabi naman ni Ezekiel Linseth, pakasal na po kayo. So Josephine Ogsang, Kath din ako bagay. Si Jang Agab, cute nyong dalawa. Ang dami, no? Ang dami, no? Sila. Sabi Kath din, bagay always. So marami ang nag-comment mga kasembreros. So hindi ko na lang po ubusin kasi baka maubos yung oras natin dito. Mga kasembreros and mga Kathinatics. Tapos lalo dito si Yumi Jane. Sabi niya, basta ako nag-iisa lang, Auntie Soy Alden Richards lang. Love ko kayo ni Kath. Kahit ano mangyari, iba na talaga nagagawa ng mga apps ngayon. Hello, Mayor Mark Happy Ninja. So tapos yung picture kasi na ito, ang totoong picture na may hawak ng flower na ito ay si Alden. Tapos ginaya lang yung kay parang inedit nila para magmukhang si Mayor Mark Alcala may hawak ng picture at yung damit mga kasombrero. So yun nga, no, talagang sabi nga ni Yumi Jane, iba na talaga nagagawa ng mga apps sa cellphone ngayon mga kasombreros. Which is delikado, no, kung ating iisipin or i-analyze. Tapos si Ma'am Donna May, 23 hours ago, no, picture ng Kath, then they both wearing black, Catherine Bernardo and Alden Richards. So ito po ay nasa airport sila, part ng kanilang promo ng Hello Love Again mga kasombreros. So yun po, talagang dito talagang ang dami pa ring solid Kathin. Ako solid Kathin naman talaga ako mga kasombreros. So minsan na lang tayo kapag naapektuhan yung ating yung ating mind yung ating focus kapag may mga distractions na lumalabas na mga videos and so on mga kasombreros. Kasi instant yan eh. Kapag na-spotted sila, ang dami na mga publishers, ang daming vloggers, ang daming pati ABS-CBN at pati mga ibang networks, binabalita sila, no? Mga publishers, mga magazines, no? Talagang binabalita sila at saka pinopost sa social media, kung kaya nakakadala para nakakadagdag ng intense mga kasombreros sa mga tao na maging sa atin, of course, na isa sa mga admins mga kasombreros. So yun talagang ako Kath din pa rin sa huli mga kasombreros, not unless na mag-declare sila. Pero yun para sa akin talaga Kath is too intelligent, no? Kath is too intellectual para pumatol sa isang red flag na politiko na may records at bahid ng pagiging, sorry po sa term, chikadarit, parang womanizer mga kasombreros. So marami na siya naging girlfriends, no? Tatlo yata, no? Correct me if I'm wrong mga kasombreros. Ang talagang kilala ko lang si Ashley Ortega. Marami kasi nalilink din ngayon eh. May nakita akong post na parang kinumpile niya dito yung hindi ko na-save. Ito, na-save ko yung picture mga kasombreros na maraming nalilink sa kanya na picture, no? Or na babae. Si Tets Ubaldo, 11 hours ago, Mark Alcala, the rising political figure from Lucena, is not just making headlines for his career, but also for the women linked to his name, from confirmed ex-girlfriend Ashley Ortega to rumored relationships with Mika Reyes, tapos kay Catherine, tapos diba si Sanya Lopez din dati, tapos sino pa ba, no, mga kasombreros. So tatlo pa lang yung pero yung pinaka niya talaga si Ashley Ortega, no, mga kasombreros. Tapos yung dalawa nga si Trina, tsaka si Mika. Sino ba si Trina? Di ba parang nalilink din si Trina Uitingco ba yon? Mga kasombreros. So yun, dagdag pa pala natin yun dito. So si Sanya nalilink din sa kanya dati. Tapos si Trina, basta correct me if I'm wrong about kay Trina mga kasombreros, na friend dati daw ni Ma'am Catherine. So yun, nakuhaan ko pala yung picture na yun. So yun nga, no, diba? Parang isipin mo, napakatalino naman ni Kath para pumatol sa isang politician na alam niyang may bad record mga kasombreros when it comes to relationships. So yun po. Pero ako, no, Kath din pa rin mga kasombreros. Tapos
Next item natin mga kasembreros, na-repost na isang admin yung pasasalamat ng Phenomenal Box Office Cinema King, Alden Richards, noong 2025 March 8. Kasi di ba March 8 ngayon, so na-throwback niya yung petsa sa Twitter ni Alden dati. March 8, 2025, nasabi niya nga dito ay gusto ko magpasalamat sa mga fans at supporters na walang sawang nagbibigay ng support at pagmamahal sa aming mga artista na walang hinihinging kapalit. Maraming salamat sa inyo. So this was March 8, 2025 last year. So parang on this day, kasi nga ngayon ay March 8 mga kasmas. Tapos si Ma'am Dimples Romana nag-post din pala, posted by Aga Mulak family, Ninong Aga and Sherlyn Mulak. Tapos kasama si Ma'am Dimples Romana na kasama nga ni Ma'am Catherine ngayon sa shoot ng Someone Someday or casting ng Someone Someday. Tapos ito, last item natin. So yun nga, no, nagpasalamat ito na pala yung video na mataas or long version, mga kasur, complete version ng kanyang pasasalamat sa Kath Tropa. Ang kanyang isa sa mga solid na fandoms or fan groups sa mga kasembreros. So bumati dito si Kath ng happy 13th anniversary. Tapos nagpasalamat siya, of course. Nagpasalamat siya sa suporta, hindi lang siya suporta, no? Talagang genuine at mahabang panahon, 13 years. Imagine niyo po mga kasembreros. So tapos naka-flash dito yung mga pictures ni Kath, mga kasembreros, kasama ang kanyang mga fans nito, mga kasembreros. So sabi niya, maraming salamat sa mga tumanda, sabay tumanda kagaya ko. Tapos nag-congratulate din po, nagpasalamat din po siya, mga kasembreros, sa mga Kath Tropa members. So ito, ipi-play ko na lang ito, mga kasembreros, para mapakinggan po ninyo, no, ang sinabi dito ni Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasembreros. So ito po ay parang last year, kasi sabi niya dito I'm turning 30 in the next few months, sabi niya ganon. So baka December or baka January na ginawa niya ito, mga kasembreros. Or and nakakatuwa kasi kasama pala dito yung pagsuporta din nila kay Alden nung time ng Kath din, mga kasembreros. So naka-flash dito yung pictures from Kathnel days hanggang Kathden days, mga kasembreros. So yung last na reminder dito ni Kath ay yung pahalagahan din natin yung ating sarili. Nagpapahalaga tayo sa ating mga kapwa, sa ating mga hinahangang artista, but kailangan pahalagahan din natin yung kanilang mga sarili, mga kasembreros. So nakakatawa kasi sinaportahan nila, no, sina Alden dati, mga kasembreros. So ang pinaka-last na sinabi niya dito ay maraming salamat and mahal na mahal ko kayo. So maraming salamat for 13 wonderful years, Kath Tropa. Happy anniversary. So yun, play ko ito mamaya, mga kasembreros. Tapos ang salita ng Panginoon, of course, na sobrang mahalaga sa ating buhay. So i-play ko ito, tapos i-play ko yung mga videos na ito, tapos pakinggan din po natin ang napakahalaga at napaka-powerful na Word of God, mga kasembreros. Isang pinagpalang Sunday po sa bawat isa. Hi, Katropas! It's Kath. Happy 13th anniversary! I can't believe 13 years na. Wow, congratulations for reaching 13 years. But more than that, I want to thank everyone. Maraming salamat sa nagstay ng ganun katagal. Maraming salamat sa lahat ng tumanda kasama ko, sa lahat ng mga nagstay kasama ko, sa lahat ng sumusuporta ng lahat ng ginagawa ko on and off cam. Thank you so much. Hindi biro yung naging journey natin, but I think grabe, kakaiba to. It's the journey that strengthened us, and maraming salamat for all the support you've been giving me through the years. Salamat for allowing me to grow also. Maraming salamat sa magandang pagsasamahan. Hindi nyo man ako nakikita madalas
physically, know that lahat ng ginagawa ko, kayo yung iniisip ko. I want to make all of you proud. And sa lahat ng ginagawa ko, hindi to mangyayari lahat kung hindi naman dahil sa inyo. And gusto ko lang ngayon sabihin na you don't forget na yung mga sarili nyo. Na yes, sinusupport nyo ako, but sana sabay-sabay tayo lahat mag-grow, sabay-sabay natin matupad lahat ng mga pangarap natin, na lahat kayo tinupad nyo na yung mga pangarap ko, and now it's your time na huwag nyo rin kalimutan yung mga dreams nyo, na sana patuloy lang din kayo mag-grow. And also, ayun lang, marami pa tayong gagawin in the future, but huwag nyo kakalimutan lagi yung mga sarili nyo. And this year will be an exciting year for us. I'm turning 30 in a few months, and then 13 years din to. Pero sabay-sabay natin harapin tong bagong year na to. We have the serye, we have a movie coming up, and let's continue to spread kindness. Yes, I'm very grateful. Thank you sa pag-protect niyo sa akin, pero wag natin kalimutan yung values natin, kung paano tayo lahat nagsimula. Kahit na maraming nag-challenge sa atin ng mga tao ngayon and maraming noise, lagi niyo lang tatandaan yung values ng grupo na to and yung pamilya na nabuo natin. Wag natin yung sayangin. So, let's always be the bigger person and always choose kindness and spread positivity sa lahat na nakakasama natin. So, yun lang. Maraming salamat. Mahal na mahal ko kayo lahat. Kilala niyo na kung sino kayo. And thank you for 13 wonderful years. Happy anniversary! Yes, Alam niyo, matagal na tayo magkasama, maraming programa. Oh. Pero kung ikaw ang bibigyan ng programa ng ABS-CBN, sino, kunwari, hindi na ako pwede, sino ang pipiliin mo maging co-host? Co-host ko na pwede na Wala ma-host. na. Rest na si Kuya Luis. May sarili ka ng show. Siguro kukunin ko si, Sir Gas Abelgas. Hindi. Siguro si Catherine Bernardo. Wow! Oo. Wait. Negi And Catherine. and Catherine. Yes, pwede. Kasi para hindi malito, para makita nila yung parehas lang pala sila ng ganda. Kung may gusto kong sabihin kay Catherine ngayon, kasi mamaya naguguluhan yung mga tao nanonood. Oo. Si Negi ba yan o si Catherine? Linawin mo kung sino ka. Miss Kat, ako po'y nananawagan na sana dumating po ang araw na tayo po ay magkasama sa isang programa at naniniwala po ko sa kasabihan na yun ay mananatiling pangarap na lang. Sobrang kapupulutan natin ng aral ng Word of God, mga kasembrers. Ang title natin ay Yaman, Karangalan, Buhay. Proverbs chapter 22 verse 4, By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. O ito pala yung mga kasombreros, no? Mga yaman or kayamanan, karangalan at buhay, mga kasombreros. Sa mundong ito, talagang malaking aspect ang ginagampanan ng yaman. Okay? Kapag ikaw ay mayaman, marami kang nagagawa, no? At saka mataas yung pagtingin ng tao sa'yo, ng kapitbahay nyo, ng mga tao sa komunidad nyo in general, mga kasombreros. And talagang parang pag marami kang pera ay talagang iba yung impact, iba yung dating mo sa community, no, sa tao, mga kasombreros. Iba yung kasi mapera ka, may mga kotse ka, may malaking bahay and so on, mga kasombreros, may mga properties for example. So iba talaga yung dating, no, mga kasombreros. Medyo bihira yung tao na although meron naman, mga kasombreros, na mas tinitingnan nila yung good reputation, yung karangalan, yung honor, yung kahit na sakto lang ang iyong buhay, pero nagtatrabaho ka ng marangal, no, pinapakain mo yung pamilya mo ng galing sa pinaghirapan mo, dugot pawis, mga kasombreros, ang talagang trabaho mo para mapakain at may taguyod ang pamilya mo. So sa society natin na kung saan ay talagang may mas nakakaangat at mas hindi nakakaangat, no, nasa mababang
level ng buhay mga kasembreros. Mas pinapaboran talaga yung mga mayaman. Okay? Pero parati nating iisipin mga kasembreros na ang pera ay blessing sa Panginoon. Okay? Kapag nasa tama mo, nasa tama na trabaho or marangal na trabaho mga kasembreros ang pinagkukuhaan mo ng income. Okay? Tapos, pag nagiging blessing ito sa Panginoon, no? Yung kayamanan mga kasembreros, nagiging masama ito at nagiging wicked, no? Sa harapan ng Panginoon mga kasembreros kapag ginagamit natin sa masama. No? Kapag yung purpose na may pera tayo ay galing sa masama in the first place, galing sa nakaw, galing sa pandaraya, and so on. Tapos, galing sa sugal, no? Pwede rin siya na kahit sa marangal mo siya na kinuha or marangal na trabaho mo siya na income, na sahod mga kasos, pero ginagastos mo para tustusan ang masamang ginagawa mo. So masama rin yun. Parang nabahira ng dumi mga kasembreros. Pero dito, hindi lang isang aspect, no? Kasi ang wealth po mga kasembreros ay blessing sa Panginoon. Isang aspect lamang yan. May karangalan, may buhay. Pero ang sikreto dito para makamtan natin ang tatlong ito, combination mga kasembreros ng riches, honor, and life, ay may gagawin tayo, no? Sabi ni Haring Solomon, ay humility, pagpapakumbaba at fear of the Lord, no? Takot sa Panginoon mga kasembreros. So dito natin makikita na kasi ang buhay ng tao hindi lang kunwari mayaman ka pero masama naman ugali mo, matalino ka pero masama naman ugali mo, no? Wala nagmamahal sa iyo because what is intelligence without manners, no? What is intelligence without good behavior, no? Or good attitude towards other people. So parang kumaga pa ani mo naman ang kayamanan kung broken relationship or broken yung family mo. So parang hindi lang yun yung hindi lang yun yung kakumpletuhan ng buhay yung kayamanan. It's just one aspect mga kasembreros, kagaya ng isang mortal being mga kasembreros. Meron tayong mental aspect, meron tayong physical aspect, may emotional aspect, may financial aspect, may spiritual aspect na talagang kailangan may relational aspect mga kasembreros. So may medical aspect pa tayo na i-consider mga pero ang pinakamahalaga sa lahat dito talaga yung spiritual aspect natin. Kung meron tayong good spiritual aspect, kung pa yung ating kaluluwa ay always fed mga kasembreros ng salita ng Panginoon, ng panalangin, paggawa ng kalooban ng Diyos, ay ito talaga yung nakakalugod sa harapan ng Panginoon mga kasembreros. Kung pa yung pera, at ang pinaka-typical, pinaka-sikat ngayon ng mga examples ay yung mga politiko na mga corrupt, no? Kasi kahit na anong yaman nila, di kotse sila na mamahalin, yung relo nila mamahalin, yung kanilang mga gamit mamahalin, yung bag nila mamahalin. So kung wala namang respeto ng tao, kasi nga alam na galing sa nakaw, no, yung mga kanilang kaperahan mga kasosay, kung pa yung respeto ba at karangalan mga kasembreros, o yung dangal, no, yung honor mga kasembreros ay hindi nila hindi na ibibigay ng tao because galing nga sa nakaw yung yaman nila mga kasembreros. On the other hand, sasabi dito ni Haring Solomon na sa pagpapakumbaba ng loob at takot sa Panginoon mga kasembreros. Pasensya na po kayo sa video, okay, no? Medyo maingay mga kasembreros. So by humility, no, and the fear of the Lord are riches and honor in life. This verse from Proverbs highlights the importance of humility in the eyes of the Lord. It emphasizes that humility, which is the opposite of pride and self-centeredness, is a virtue that stems from a deep reverence and respect for God. So, paggalang, no? Yung takot na ito mga kasembreros, hindi ito yung takot na parang nararamdaman natin, nafe-feel natin na may pulis o baka mahuli tayo ganito ganyan. So hindi po ito yung peace, hindi po ito yung fear na ito, kundi takot na ng labis na paggalang. Okay, there is that great reverence or great respect mga kasembreros sa Panginoon, kung kaya tayo may takot, yung mga divine fear, holy fear siya mga kasembreros, na hindi katulad, no, na nararamdaman natin ng mga takot sa mundong ito. Kasi kapag tayo ay natatakot sa mundong ito,
tayo po ay kumaga pa yung napuproduce na takot ng takot na ito ay another takot pa. So ang takot naman kay Lord ay nagbubunga at rooted sa pagmamahal mga kasembreros. So rooted sa pagpapakababa ng loob, ng kindness, ng mercy, and so on mga kasembreros. When we humble ourselves before God, we acknowledge His greatness and sovereignty, recognizing our own limitations and imperfections. This act of humility brings us closer to God and allows Him to work in our lives. So, ito yung pagpapakumaba ng loob mga kasers na inaamin natin na tayo po ay hindi perpekto, hindi kompleto, at hindi natin kayang gawin ng mga bagay-bagay kapag wala pong guidance ng ating Panginoon mga kasembreros. So, without Him, we are totally nothing and useless. So, ganun siya, no? Kung kaya lahat ng dreams natin, lahat ng goals natin, dapat ay we pray for His guidance, His leading, yung panguna niya mga kasembreros, because without His leading and guidance and wisdom na ibibigay sa atin, everything is meaningless. Kung nakaka-accomplish tayo, yes, nakakagawa tayo, but yung success na yun parang hindi ka fulfilled. No, hindi siya satisfying mga kasembreros. Proverbs 22 verse 4 offers a profound piece of wisdom that speaks to the heart of a godly life na makadiyos mga kasembreros. So, ito po ay nag-highlight about our relationship between humility at saka takot sa Panginoon mga kasembreros. Proverbs 22 verse 4 encourages us to pursue humility in a deep reverence for God. These qualities are not signs of weakness but of wisdom and strength. So, may mga tao kasi na parang para sa kanila kapag tinanggap nila na mali sila, na kasalanan nila ay parang kababaan sa kanila, no, parang dina-downgrade yung kanilang moral or yung kanilang pagkatao mga kasmas. Hindi po. Ang pagtanggap at pag-amin ng kasalanan, ng pagkamali na tayo po ay hindi perpekto, ay nakakalugod sa harapan ng Panginoon. Kung sa iba, feeling nila na parang dina-down sila or parang, kasi may mga taong ganun, di ba? Parang ang hirap tanggapin na ay pasensya na mali ko, pasensya na kasalanan ko, it's my fault and so on. So maraming taong gano'n, no? Maraming makakilala tayo na parang hirap silang tanggapin ang katotohanan at ang yung kanilang pagkakamali or failure mga kasembreros. So whereas sasabi dito sa atin ng Panginoon through King Solomon mga kasembreros na dapat ay taglay natin yung gantong humility. Okay? Ito yung pagpapakumbaba ng loob mga kasembreros si Lord Jesus Christ nga, di ba? Kung isipin mo, Diyos na siya ng mga Diyos at hari ng mga hari. How can we cultivate humility and reverence for God in our daily lives? As we reflect on this verse, let us ask ourselves, what steps can we take to align our hearts with these timeless virtues? So, ang tunay na humility po ay napoportray natin sa pamamagitan nating attitude, yung respect mga kasembreros towards God, no? So, kapag tayo po ay may respeto, may malaking paggalang pinakamataas sa paggalang mga kasembreros sa Panginoon, ay nag-involve ito ng i-recognize natin yung kanyang authority. That is the God of gods, the Lord of lords, the King of kings. He created the heavens and the earth. Without Him, we are nothing, and He's the most powerful, eternal, incomparable, no? There is none besides Him mga kasembreros. So yun po yung kanyang wisdom, yung kanyang authority, yung kanyang power, yung kanyang might, yung kanyang strength mga kasembreros, yung kanyang eternality, surrendering one's own pride and self-sufficiency. So yung ating sarili, hindi tayo sapat, okay? Hindi tayo sasapat mga kasembreros kahit tayo pa ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Kahit na mas mayaman pa tayo kay Bill Gates or kay Mark Zuckerberg mga kasembreros or kay Jeff Bezos or kung sino man dyan, kay Warren Buffett and so on, no, mga billionaires and trillionaires of the world mga kasembreros, without God, everything is useless and meaningless. Para siyang 1 trillion or 2 trillion or 5 trillion or 20 trillion or kahit na 100 trillion times 0 is equal 0. So, ganun po yung resulta ng tao without God mga kasembreros. Kung kaya, kapag tayo po ay nabuhay sa mundong ito, kailangan yes, dapat magkaroon tayo ng pera, pero more than that ay asamin natin yung karangalan, yung honor, yung respect mga kasembreros. Kasi pag ginagalang natin ang Diyos, tayo rin mismo ay magiging kagalang-galang because we will know how to treat good other people mga kasembreros. We will treat them with humility,
with respect, with kindness, with generosity, mercy, forgiveness, and so on mga customers. And of course, ay papasok dito yung buhay, no? Yung life mga customers, kasi ang takot, ang pagpapamaba ng loob sa Panginoon, ang takot sa Panginoon ay magbubunga ng kayamanan, ng honor, ng karangalan at buhay in general. Alright, so ang ganda ng verse nito mga customers. But in the meantime, yun lamang po sa ating Word of God, ha? Nawa po'y pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? Kayamanan na nagmumula sa Panginoon, blessing ng Diyos, karangalan at buhay mula sa pagpapakumbaba ng loob sa Kanya at takot sa Kanya mga customers. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment mga customers, and paalam po. I love you all.